sa ating channel sa Sharp. So katatapos ko lang gumawa ng additional tag. Hopefully makarating ng maayos yan. Andromeda, Gaptit, Biohazard. Kamalitan ng spelling dito pero madali lang to pag dinikit. Ayan, Biohazard, buwan yan. So tago muna natin dahil sagutin natin yung tanong ng isa nating kaibigan sa Facebook page na masipag magtanong. So ang tanong niya, sir, meron daw siyang na-receive ng mga live sphagnums na may mga burnt yung heads, no? So nabubuhay pa ba yun? Ano sa tingin niya? So kung yung pagka-burn niya, kahit na malala pa yan, no? At wala namang hindi naman dumaan sa burn na talagang sinunog literally o pinakuluan, mabubuhay pa po yan. So tulad yan, mga ito, prone sa burn kasi napakainit ng lugar na to. So mabubuhay pa sila ulit. Kahit na ma-algae yan, tapos ma-burn, basta't patuloy mong inalagaan, dinidiligan, mabubuhay pa. Yung dried sphagnums nga na hindi naman pinakuluan, nabubuhay pa tulad nito. Ano pa kaya yung burnt lang yung ibabaw niya, bubuhay pa rin yun. Hindi naman niya in-indicate, hindi rin namin napagkwentuhan kung gaano ka burnt yung sphagnums niya, pero nangyayari talaga yun pagka tulad ngayon ng sobrang init. Nasusunog yun talaga yung mga heads ng sphagnums mo. Naghahanap ako ng burnt heads pero ito, tingnan nyo yung mga taon na nabinihilang na sphagnums, kahit hindi yan magkakalapit. Ito, tingnan nyo, kahit i-pull nyo yan, tanim nyo sa ibang lalagyanan na mas mainit, bubuhay pa rin ito. Yan natin dito sa bagong dating na pondu pronunciation isa. Tingnan nyo yung difference na fresh sphagnums sa lolo sphagnums natin, diba? Magkaiba ng variety pero parehas lang yan. Kakaiba lang talaga pag lolo na yung carnivores sphagnums mo yan. Sobrang isang piraso lang pero tingnan nyo kung gaano pa kumpara dito sa mga heads. Marami tayong ganyan, matatagal din sa mga ito yung goal nyo. Pero balik tayo sa tanong, pag na-burnt naman mabubuhay pa po. Kung gantong burnt lang naman ang binabanggit nyo, wala yan, diligan nyo lang, misting regularly. Itong ginagawa ko dito, may tanong rin, no? Ilang beses dinidiligan. So yung tanong na yon talaga napakahirap. Kung ilang beses, depende po, di ba? Kung sa inyo, halimbawa, natutuyo siya daily, edi daily po kayo magdidilig. Kung lumigmig naman dyan, laging mambon or mapag, no? Okay na yung once or twice a week. Kasi lagi naman namumoist yung medium. So bukod po sa pagka-vert, no, nagdagan na rin natin yung tanong, kapag ka namuti, di ba? Ayan ang mangyayari kasi sa propagation mo pagkadating. Bago ma-burn yan, mamumuti muna yan. Pag namuti ba sir, mabubuhay pa? Yes. Basta iwan mo lang siya doon, diligan mo, maka-receive siya ng kahit pa paano, shade, partial sunlight. Magi-green rin yan after 1 to 2 weeks. Minsan mas mabilis pa. No, minsan nangyayari talaga yun pag nag-a-adjust pa yung flex yung sphagnums ninyo. Kaya bang ipulsa ng sphagnums? Okay na mismo sumagot. Yun yung sphagnums sa pulsan. So pagka-pulsan, maganda talaga. Bakit hindi na burn sir sa pulsan? Syempre matagal na yan sa pulsan, so sanay na sila. Ganun talagang sphagnums pagka sanay sa pulsan, ayan, hindi sila nasusunog. Ganda tignan, diba?
Galing, wait lang. Meron akong balita sa inyo. Ngayon ko lang nakita ito. Kunin natin ito. Si Vampiro. Yung ko kasi, joke lang ako nung iba. Ito, naniniwala kasi basta-basta. Sabi ko kasi, kay Sir Alvin, yung mga vampiro ko, yung iba, karamihan pala, walang traits. Sabi niya sa akin, magti-traits rin yan. Sabi niya, ganyan talaga ang mga mutated traps. Sabi ko, totoo kaya yun? Samantalang lahat ng vampiro ko, maliban sa mother plant, hindi wala ng mutation. No? Ang ganda na itong vampiro. Ngayon nakikita ko na nagsisilabasan na yung mutation niya. Ayan o. May ano na, tigyawat na. Ayan o. Gilid. Diba? So, tama pala yun. Na kahit na i-propagate mo yung mga leaf or division na walang mutation, lalabas pa rin yung kanilang traits kung talagang ayun talaga yung kanilang cultivar. Diba ang ganda oh? Dito talaga oh, meron na talaga oh. Halos lahat sila meron na. Ito may pinropagate ako dito. Nito lang meron na may tigyawat. Ayan, so medyo madaling paramihin to si Vampiro. Hopefully lang hindi masira ang presyo. Medyo mura na yung release natin. Ayan ha. Kaya nga may bumili agad na 3 or 4. 3 small, isang medium ang binili. So, ang ganda. Tingin ko mas lalaki pa to. Siguro size na ito, yung mga ganitong itsura, malabi 52 to eh. Tingnan nyo naman oh. Pagka, hindi ko sinabi sa inyo vampiro, yung itsura niya. Yung itsura niya. Malabi 52, yung itsura niya. Hindi pa lang ganun kapula kasi kalalabas lang rin natin doon sa initan. At yung, ayun oh. Just makita mo yung ano niya. Makita mo yung traits niya na mutated, hindi mo masasabi na vampiro. Anyway, bukod sa mga success natin dito sa vampiro, meron ring failure. May isa na nag-fail. Natunaw nga eh. Ito. Tatanungin niyo ako, sir, ba't natunaw? Sa totoo lang, di ko rin alam. May mga ganito rin talagang pangyayari na natutunaw sila. So, ang gagawin niyo sa natutunaw, itanim niyo pa rin. Kasi may chance pa rin na mabuhay yan. Pasalamat na lang kayo, hindi natunaw yung lahat ng halaman nyo. So, mahalaga rin ha, huwag kayo magdidilig lagi. Magdilig lang kayo once a day, every morning, or kahit tanghali, pwede yan. Huwag lang yung hapon, late afternoon, and at night. Kasi mag-algae talaga ng todo. Ito once a day lang dinidiligan, pero tignan nyo kung lalapit ko yung camera, may algae pa rin, pero pag tinignan mo siya ng malayo parang wala lang, diba? So ibig sabihin kahit once a day lang kami nagdidilig, medyo marami pa rin yung nadidilig namin sa kanya. Kasi yung mga halaman ng mga paborito natin, minsan mas nabibigyan natin ng mas maraming dilig or attention. Kaya ingat-ingat rin. Hindi ibig sabihin na marami, okay, diba? So yun lang no? Yun ko lang nakita no? Na may mga traits na tong isa sa mga pinaka-healthy na propagation na vampiro. From one plant, ito na po siya ngayon. Ang dami na. Nabawasan pa ng 4 yan. Bilis ang propagation ng vampiro. And I think mas mabilis silang lumaki sa indoor. Kasi yung mga nakakuha sa akin, lalaki agad ng sa kanila eh. Minsan napapaisip na rin ako mag-indoor eh. Kaya wala naman ako pwesto ng indoor. Siguro dito sa taas lagyan ng grow light. Pero hindi pa ako 100% na decided maglagay ng grow light. Ito, propagation ni Macy's sa C5.
Mga ganyan, yan, siya nagpo-propagate yan. Kasi pag ako nagpo-propagate, kinakalkal ko muna yung lupa bago ko itanim. Siya, tanim talaga, tanim. Kasi pag niya magtanim ng propagation, ako ang gagawin, pakalkalin ko muna bago ko itanim. Parang ganito. Ba't ko kinakalkal? Parang mas magandang aeration niya. So okay rin naman yung ginagawa na ganun. Kasi mas nape-preserve mo yung mga halaman na tumubo sa ibabaw. Like for example, may mga sundews kang propagation sa ibabaw, mabubuhay yun. Ito, pagka kinalkal mo yan, lulubog yung mga propagation mo na iba, hindi natutubo. Pero maganda na ito, yung aeration, maganda talaga. Tsaka pwede kang gumamit ng old medium na parang new medium muli. Diba? Ayan o. So ayan, bago tayo magkahiwa-hiwalay, no? Siguro nasagot na naman, no? Sa mga sphagnumos, mga na-burnt, namuti, inalgae, sinaputan ng kung anong sapot man yan. Mabubuhay pa yan. Basta talagaan mo lang, huwag mong hayaan lang. So before tayo magtapos, pakita ko lang sa inyo si UK Solas na nag-produce ng mga red traps. Diba? Lagi naman natin nakikita mapula yung traps nito kahit pagka nasa pulsan. Kaya lagyan natin sa pulsan. Kaya na natin siya sa pulsan kasi may mga bakante na rin dito. Ayan. Nandiyan na natin siya. Para mas marawan. Pero ngayon pala nakita nyo na talagang pure red. Pagka sobrang tanda na siguro, namumula na Kasi pansinin nyo ito, meron rin ako ditong pulang alien Pero pagkita kasi ni Mrs. Ito. Pero ganyan nangyari Ay nakikita ang alien na pula. So hindi ko naagapan na propagate para ni Mrs. Ang plano ko dyan, isi-separate ko sa isang paso. Paramihin ko. Hindi may alien red na, diba? Ito, na-propagate niya pa lang. Madali namang i-ID kasi sa kulay. Mga pulang alien. So, siguro it takes, kasi isa yan sa mga kauna-unahan namin VFT Yung sa mga nagtatanong na, sir, pwede bang makita yung mga ilang taon mo na ng mga Venus flytrap? So, hindi ko na po minsan malaman kung ano yung pinakamatanda dyan kasi pero mapapansin nyo naman yan yung mga kauna-unahang cultivar na meron tayo sa Pilipinas. Alien, B52, SD Kronos, and yung mga Oculage. Ito yung kay Sir Volger, talaga yung pinakamatatanda kasi siya nagpauso niyan yung mga clone pa, UK Soles, and so yun lang muna. So pagdating sa dormancy, hindi pa po ako ganun kagaling dyan. Ang ginagawa ko lang is skip and hinahayaan ko lang sila mag-dormant, no? Yan. Kaya nga ngayon naisip ko maglalagay ako sa isang paso ng mga mother plant na hindi ko talaga gagalawin. Hindi ko ipopropagate, i-maintain ko lang. I-repot ko pero dun pa rin sa pot na yon at medium na yon. No, at kung maglabas ng mga seedlings, doon ko rin itatanim sa isang paso na yon. Para malaman talaga natin na kung kayang mabuhay ng Venus flytrap sa isang medium na hindi pinapalitan. Diba? At kung hindi siya i-propagate, anong mangyari ba sa kanya? Kung hindi siya makapag-dormant ng 5 taon, sa loob ng 5 taon, mamamatay ba siya? Malalaman natin kasi yung mga haka-haka kasi hindi naman pa nila napapatunayan doon sa international community na pag hindi mo daw na dormant, mamamatay daw. Siguro sa kanila, kasi sa kanila may 4 yung season nila, tayo 2 lang. So dito, ewan ko kung may nakapagpatunay na gano'n na mamamatay nga. Pero sa tingin ko, iniisip ko ngayon sa tingin ko, hindi naman siguro mamamatay kasi alam naman nung mga halaman kung kailan siya magpapahinga at kailan siya gigising ulit. Parang itong Black Star natin, hindi natin yung pinakailaman.
O, natulog siya. Dormant. Ngayon, yung iba nagising na. Hindi pa nga lang upright yung tubo, pero may mga nagising na ng mga Venus flytrap. Tulad niya, no? Bala ko na nga sanang iripat yan eh. Kaya lang yun nga, gusto ko rin malaman rin talaga. No? So, pag-aralan natin. At it will take a lot of time. Mo 5 taon natin itong pag-experimentohan. At siguro simulan natin next week or after 2 weeks. Nakalista na naman po yan, hindi ko makakalimutan yan. Na maglalagay tayo ng mga mother plants sa isang planter. At hindi natin yun ibebenta. Propagate natin maaring hindi sa rhizome and leaf pullings, kundi sa yung mga natural, yung tutubuan ng plantlets, ayun, pwede yun. Pero yung kakalkalin natin yung rhizome, pubunutan natin leaf pullings, at iba pang klase ng propagation, maliban na lang sa natural division ng plant. So, ayun lang ang gagawin natin doon. Hindi natin ipopropagate ng mano-mano. So, hayaan lang natin sila para ma-observe rin natin. Kasi karamihan ng mga nagkapag-alaga ng carnivorous plant, kahit na yung pinakamaraming koleksyon, nakakalkal rin naman nila eh. Maliban na lang sa iba kong kakilala talaga na hindi nagkakalkal. Like si Sir Alvin. So, gusto ko rin makita kung gaano kalaki kaganda yung mga hindi kinalkal na mga carnivorous plants. Ayan. Kasi dito pa nga lang, nakita ko na maganda yung epekto eh, pag hindi pinakikialamin eh. Diba? So, tingnan natin sa ibang mga plants. No, malay nyo, we are missing something na yun pala dapat talaga. So, gagawa tayo ng isang set ng puro mother plant at isang set ng backup plants. Tapos, mag-out rin tayo syempre nung mga nandito na, no? So, ganun ang gagawin natin. Yun ang plano. So, it will take a lot of space. Siguro 2 layer na ito. Hindi naman natin pwedeng i-layer kasi dapat nasa ibabaw. Siguro gamitin natin tong space na ito para doon. Kung 4x4 na paso, siguro po pwede na yun. Pero mas malaki, mas maganda eh. Mga 7 or 11 inches na paso. Yung taas niya, tapos yung lapad kahit mga 6 to 5 inches pa pwede na. Para naman meron tayong mga mother plants, no? Ayun kasi ang request sa akin ng DNR. Sir, magtira ka ng mga mother plant kasi pag nadalaw sila dito, wala silang mapicturean dahil pag natataw ng dalaw nila, wala na akong halaman na maayos. Iba nag-dormant, yung iba nabenta, yung mga natira, nililiit. Diba? So, ayun, gawin natin yun. Maganda, sigurong practice rin yun na pag ginawa natin. So, yun lang muna. At at least, nasagot ko naman yung mga tanong nyo. Na pagka na-burnt yung heads ng sphagnum moss, no? Layo na ng natin. Kung saan na tayo napunta na topic. Anyway, salamat po sa pagsama sa akin ngayon sa ating YouTube channel. God bless. Bye-bye.